Hindi ako natulungan ng grant simula noon ng Yolanda. Sariling sikap ko lang, naghahanap talaga ako ng pambibili ko ng mga materyales para ako magkaroon ng ganitong. Yan lang ang hinahanap ko, yung mga agency. Hindi ako nila nakikita na nakakatulong ako sa mamamayan, na bigyan ako nila na lumaki ang negosyo ko. Negosyo ko tamang tama lang sa pandil expenses. May pupuntahan tayo ngayon na isang kabuhayan dito sa banda sa amin, dito sa Barangay Dalaragan, Sir Samar. Lagi ko itong kasi nadadaanan sa tuwing umaga sa tuwing ako'y naglalakad. At namamangako sa kanilang mga produkto kasi hindi ko inaasahan na meron pala akong mga kapitbahay na may ganitong klaseng business. Natuwa ko sa kanilang mga design, kaya binabuti kong alamin kung saan ang galing ito at kailan ba ito nagsimula sa aming bayan. So, samahan niyo ako para talakayin ang mahiwagang hanap buhay na ito. Ako po ay si Victoria Daes, dito sa Barangay Dalaragan. Matanong ko po, may mga anak po ba kayo? Meron akong mga anak, lahat na sila may pamilya. Ilan po sila? 4. Isang lalaki, 3 babae. Lahat sila pamilyado na? Oo, ngayon? lahat na. So, kailangan mong kumayod kasi may mga Oo. Hindi ako maasa sa kanila. Anong year to? Mga ilang taon na to mula nung Magdi 20 years na ito. tagal na rin. So, bago ka nakapagsimula nito, sino ang unang nakaisip para sa business na to? Nakaisip nito ang mister ko. Struggle ba nung una kung paano kayo nagsimula? Hindi naman. Ano lang sa amin, dahan-dahan lang ang namin, paggagawa ng mga iba-ibang klaseng produkto para ipakita sa mga mamamayan at saka sa ibang lugar na kailangan nila ng ganitong produkto. Paano niyo po naisipan na magkaroon ng ganitong business dito sa atin? Naisipan ko ito para ang mga women's association, hilig nito magtrabaho ng ganitong. Sino po yung katulong niyo pagdating sa ganitong ideas? Kumukuha ako dito sa mga out-school youth na para maggawa dito. Pero meron akong permanenteng nagtatrabaho dito. Matagal na rin siya sa shellcraft. So, siyempre hindi ito magagawa kung walang nagsusupply sa inyo. Ang raw materials namin, taga rito lang ang sumusupply dito sa community namin dahil yun ang mga hanap buhay nila. Ayun. Ang mga design, kasi nakikita ko yung mga design nyo rito ay medyo kakaiba. Hindi siya yung tipong typical na nakikita natin sa mga daan. Walang nagbibigay sa amin ng design, sarili lang namin. Ito pong mga items natin na nakikita ngayon ay sariling gawa lang po ni Ma'am Victoria. Hindi po sila nagpapagawa ng mga ideas na galing sa iba. Gumagawa rin kayo ng mga exhibit, right? Mga exhibit sa iba-ibang lugar. Pumunta kami. Pwede bang malaman kung saan sa mga lugar kayo nakapunta para dito? Sa Maynila, nag-attend ako ng bahandi sa exhibit. Tapos sa Tacloban, sa Borongan, sa Cebu. Kung sino ang nag-i-invite sa amin, taga DTI, umaano kami, sumasali. Ano po yung may papayo nyo sa mga katulad dito sa atin? Kasi pag sinabing Giwan, ang naalala lang nila ay Yolanda, Sakuna, mga Bagyuhin. So, kaya gusto natin i-promote yung mga product natin. Kahit na dumaan ang bagyo sa atin, nakakasurvive din tayo kung talagang kaya mo gawin na magkaroon ka ng income sa pamilya mo. Imbitahan nyo nga sila paano kayo makukontak sa ganitong business. Mayroon akong CP number 09-263-627712. Ang ngalan ng company ko ay Daes Enterprises dito sa Barangay Dalaragan, Giwan, Eastern Samar.
Mayroon ba kayong social media accounts or Wala. wala? Wala. Mga gustong mag-business ng katulad dito, or crafted na mga shells na nanggagaling sa amin. Kung po kayong mag-atubiling, kontakin si ma'am at para magkaroon kayo ng ganitong klaseng hanap buhay din sa inyo. Ano ang mapapayo mo sa mga katulad dito sa atin, sa summer, Sa mga kababaihan na sila ay magsumikap at tumulong sa kanilang asawa na magkaroon ng income sa pamilya nila para makasuporta ng mga anak nila nag-aaral. Kung hindi ako natulungan ng grant simula noon ng Yolanda, sariling sikap ko lang, naghahanap talaga ako ng pambibili ko ng mga materyales para ako magkaroon ng ganitong ano. Yan lang ang hinahanap ko, yung mga agency. Hindi ako nila nakikita nga nakakatulong ako sa mamamayan na bigyan ako nila na lumaki ang negosyo ko. Ang negosyo ko, ano lang, tamang-tama lang sa pan-daily expenses. Sana lumaki pa rin ang negosyo ko kasi matanda na ako. Gusto ko yung mayroon ding maitulong sa akin ng mga agency na 73 years old na ako. Nag-iisa na lang ako. Matagal na akong biyuda, magti-20 years na. Sariling sikap ko na lang para ako mabuhay. saludo po ako sa iyo, ma'am, sa Oo. inyong determinasyon at yung pagiging independent woman mo ay nakikita ko sa inyo. Salamat. Salamat po sa paunlak, ma'am, para dito sa ating munting interview para sa inyong kabuhayan. Kailangan lang maging magsipag. Kahit saan naman tayo mapadpad, kung talagang masipag tayo, kahit anong unos na ating pagdaraanan, ay kaya nating lampasan kung magsisipag lang tayo.